Maraming usap-usapan lately in different circumstances kung mapagparusa ba ang Diyos. Dinaanan tayo ng pelikulang Isang Himala, binalik na naman na nasumpa daw yung baryo ng Kupang dahil may nag-reject ng isang tao. Tapos nung sa LA, dahil mali daw yung pagkagamit ng Diyos, o ginawa siyang, for lack of term, blasphemous, kaya nangyari itong laganap na wildfires sa Los Angeles. Or even nung panahon ng COVID, tingin nila plague yan na brought about by God. So, bumabalik na naman yung tanong, is God a punishing God when we go wrong? Very, very tricky. Sabihin nga natin, yung maraming paraan na parang madudulas ka on something na hindi mo gustong sana nasabi, o kaya hindi yata ganon ang tamang pana, parang gusto mong aralin. Pero ang tanong actually dyan, bottom line, I think is, ang Diyos ba nagpaparusa ng tao dahil kasi sa kanyang pagkakasala? Period. Period. Parang, kung ang parusa na to ay kasi galit siya. Sa tingin mo, ang Diyos ba pwedeng magbago? Kailangan ba niya magbago? Perfect Di ba God is siya unchanging, di ba? Sa perfect siya. At saka He's God. Oh, unchanging. He never change. At tapos sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. Therefore, He's always love. He can never change. So, maybe there are actions that we, tao, na ang tingin natin ay talagang parusa ng Diyos. Pero pwede kasi na ito'y panghikayat o para gisingin ka na merong mas malaking punishment, if you want to call it, or situation, na talagang sobra-sobra na ayaw niya abutin mo. And that is the complete rejection of Him. Oh. And that is called hell. Oh. Diba? So parang may ibang paraan is babala ito. No? Kung meron kang na-experience na masakit, mahirap, tapos yung parang wala kang lakas. Or wala, you're helpless. Helpless at asikasuhin. Yes, that could be a form of warning. Di ba sabi niya, forewarned is forearmed. Nice. Kasi, pwede kasi mangyari sa tao na umabot siya doon sa situation ng complete regret kasi napapunta siya sa impyerno. So, tingnan niyo lang po yung mga parables ni Matthew. Jesus. Oh, yung mga virgins na foolish, hindi siya nakasama Hindi prepared. Hindi sila prepared, hindi siya nakasama doon sa wedding feast. Hindi nakapasok. Dahil nga sila nagbihis, kaya nga sila naging para makagawa ng ganon, di ba? So what I'm saying is that pwedeng a warning, yes. Pwede mong isipin yun, parusa, pero hindi as a conclusion. Hindi yung buti nga sa'yo. Oo, kasi sinabi ni Jesus yan Psalm 22 yan. My God, why have you abandoned me? Pero kung titignan mo yung buong panalangin na yon, ang ending, but I trust in you. And so forth. So that's one, pwede talagang maging quote-unquote parusa, but transient, passing. It will lead to something better. It could lead to a call. It's actually a call to repentance. Okay. Which nangyari sa Old Testament, di ba? So, pwedeng mangyari, ganun ang basa natin, sa fires, sa plagues. COVID, sa plagues, and everything. It is a warning not to go that way of life kasi it's a life of perdition. Perdition. Ngayon, kung usapan natin, godless society kasi kayo. Parang sinasabi natin, hindi na kayo Sodom naniniwala sa Diyos. Alam nyo, ang society, maraming tao. Maraming tao na mabuting tao. May faithful. Di ba? Ba't idadamay ng Diyos ang mga taon to sa kasamaan
sa parusa. And yet, pwede po na mismo yung mabuting tao Madadamay? nadadamay sa parusa ng Diyos. Mm. So isipin nyo na lang, na lasinggero yung tatay. Nadama yung anak, hindi nakapag-aral. Gusto ba ng Diyos yun? Siyempre, hindi. Yung bang pamamaraan ng Diyos? Di ba? And yet, makikita nyo na marahil ganun nga ang circumstances. And yet, may ibang tao, ang sagot doon ay sila ay gagawa ng beyond their kapasidad. Something transcending their efforts. And they do something for the sake ng napapurusahan kahit sila inosente doon. Parang Mother Teresa, di ba parang parusa rin yun sa kanyang sarili na you take care of children abandoned at asikasuhin mo, hindi mo anak, hindi mo At paryente. hindi ikaw yung nagpabaya. Hindi ka nagpabaya. And yet, na-realize siya, kasi yun ang posisyon ni Yesu Cristo eh. Inosente naman siya eh. Wala siya kinalaman sa ating pagkakasala. Pero dahil siya naging tao at kababayan niya tayo kanyang same. Ginawa niya ang sarili niya, kalahi tayo ng Diyos. Yun ang gustong sabihin ni Jesus. At di tayo gusto niyang pabayaan. And so, kung siya mismo ay mapapasama sa quote-unquote na paghihirap sa kaparusahan ng pabayaan ng ibang tao, so be it. Kasi gusto niyang sabihin, I could be a solution to a problem rather than an addition to the problem. So, situations like this can even make other people Realize. heroic in their own deeds, di ba? Like Heroic Mother in their Teresa. own deeds. So you can also say na we could have experienced in the fires of LA. I mean, the fire department personnel, how much they gave. Yung ating mga tinatawag na COVID frontliners. Yung mga heroes noon. Yung heroes of what, and these people turned out to be better persons because of Christ. And you know what's nice about this? They were at the risk of getting the disease, but they have to help. Yung frontliners. And probably they got into And the disease. I'm sure may mga Kilala namatay akong din. doktor. Oo. Ganyan, napasok talaga sa COVID, muntikan siyang mamatay. What I'm saying is that let's not drag God immediately That's as true. the cause, the first cause, and therefore, siya ang may kagagawan ng kaparusahan na yan. Gustong-gusto niya tayong maparusahan sapagkat nagkakasala tayo. Tuwan-tuwa siya. That's where ayokong pumunta. Pero yung mga malalaking sunog, malalaking baha, di ba gawa rin yan ng tao dahil pinabayaan yung planeta? That's also true. So bakit So ito godless agad? Ito nangyayari na, how could you have Diba? a brush fire in January? Exactly. Why is there so much water coming down And so much dryness that in the leaves will burn. Oo. Tapos, ang daming tubig Oo. na buwabaksak, bumabaha kagad. It's climate change. Maybe we're asked to ask ourselves more than point at God, Oo. ano bang ginagawa natin sa ating kalikasan? So it's a call to action for ourselves rather than point or maybe even think. Let people think na ang Diyos, And walang pakialam sa tao. it's also a call to the policy makers kasi may mga hindi boto sa mga drastic climate change Siyempre. policies eh. Yeah. Kasama na dyan. Na ayaw yung Ang ibang kumilos. Ito na, presidente. Oo. Or companies. Anyway, so total po, ako, pag tinanong ako ni Lilith na ganyan, I would not drag God immediately to a scenario na, kasi ang labas nung ganon, buti nga sa inyo. Oo. Siguro, kasi hindi ka naman nadamay doon. Nadamay. Pwede kayang kinakalabasan natin nun. May self-righteousness. That's true. Parang, ako, hindi ako ganyan masama. Kita nyo, hindi ako napaparusahan. Ang aming bayan, walang ganyang klaseng problema.
Kasi mababait kami. Wow. Yun Parang napaka-self-righteous naman. holier than Parang thou ang special ata yan. mo. Oo nga, parang dinistinct niya Oo. na yung mabait na tao lang ang di niya kakantiin, ang masasama ay kanyang titirahin. Kasi pwede namang mabuti akong tao, tapos nagkataon, nabuhay ako sa Israel, Gaza. Madadamay ako. Siyempre, kabahagi kasi ng isang lipunan. Yun na nga ang Diyos mismo sa kanyang anak, naging kalahok tayo. Kalahok natin, rather. At dahil siya naging kalahok natin, napunta sa kanya, maging ang problema ng tao. At hindi niya binitiwan. Binalikat niya hanggang sa sukdulan. So I would think na yung magandang tanong na yon, nasan ba ang Diyos Nung sa ganito? nangyayari to. Ito ba'y kanyang kalooban, kagustuhan? Pwede, pero not as a punishment, as a conclusion. Yung gusto niya, mahiwalay ka talaga sa mga mabubuti, ikaw masama ka, doon ka na talaga sa sitwasyon ng kasamaan. Wala na akong pakialam sa'yo. Hindi naman ganun, Ikaw di ba? ang may kagagawa niyan, bahala ka sa sarili mo. Yan ang ganti ko sa'yo. Hindi ganun, di ba? Hindi ganun ang Diyos. Nakakaawa ang Diyos sa panahon na mga tao nagkiklaim na siya ang may bahagi dyan. Kasi ang kinakalabasan dyan, ang tingin ng tao, dahil malakas ang Diyos, majesty, makapangyarihan, Kaya niyang pakanain lahat. pwede niyang gawin yan, na walang pasubali sa pagmamahal. God doesn't change. God is love. He cannot be. But we had an episode of these tragic things that sometimes hindi siya punishment, it builds you and purifies you, di ba? Along the way. Yung nag-survive. Inuhulma ka niya, di ba? Pati yung nag-survive. Oo, pati yung nag-survive. Yung mga namatay kaya, ano nangyari? Kung mabuti Yung sila talagang nasa nagdamay. langit yun, di ba? Hindi, siguro nga, in the moment of suffering, In the moment. that is also a choice now for That's these true. people. That's true. These people would, yung sabi mo, no, in that crucible of fire, makikilala mo Ang Diyos. ang tapat at may kilala sa Diyos. So handa tayo. Whether we're good Or bad. or bad, good. We cannot say exempted tayo sa parusa ng Diyos. Bad, sigurado ka. Pwede yung bad. Walang parusa ang Diyos Pero bad can be converted to good eh. Precisely. Di ba Jesus went for the sinners? Yun ang sinabi natin. Forewarned is forearmed. Oo, ang ganda talaga ng forewarned Diba? is forearmed. So, I think, magandang kwentuhan yan siguro. I believe na sa amin sa Astio, maganda naming malaman ano nga. pang tanong nyo Oo nga. tungkol dito. But what disturbs you? What is it that you would like still to deepen on this topic? Na-discuss yan going through some subjects sa systemic theology, saka sa sacred scriptures. Yes. The punishing God, the loving God. So marami kayo talaga malalaman when you try to deepen your faith with theology. Yeah. I think everybody theologizes That's true. Kasi sino man tao kahit bata pa lang nasaan ba ang Diyos dito? That's a theological question. Or nung panahon na naghihirap ako, niyakap pa ng Diyos. That's theologizing in the positive sense. Correct. And we cannot label. Kasi if you label, godless, kasi you're judging. Correct. Right? At saka, yung tama nga, more than labeling, parang sabi nga nila, ginawa mong parang racist ang tawag nila. Exactly. Di ba? May nangyaring masama sa isang race. Kunyari, Kasi sabi ng iba, no? Ito, narinig ko to sa Filipino-Chinese Nagpunta siya sa Italy, a bit after COVID. Dahil kasi chinita mga mukha, nako, binabraso kasi sila daw nagdala ng COVID. Pilipino, hindi naman sila Chinese. Mukha lang. Oo, yung bang nadadamay talaga ang marami. O yung panahon ng after 9/11, basta mukha kang Arabo. Oo. Na pag-judge Yan. ka. Well, sadly, the labeling is still part of this world. But we'll discuss more, even relevant life problems or what's happening now. So like, subscribe, and share, and keep on asking Theo.